14 na taon ng bantay dagat si Mang Jaime Magpayo ng Malolos, Bulacan. Sa loob ng nakalipas na taon, hindi na daw mabilang ang mga nahuli nilang iligal na mangingisda, maging ang mga nasampahan na ng kaso dahil sa pang-aabuso sa karagatan. Aminado si Mang Jaime na mahirap ang kanyang trabaho bilang isang volunteer, ngunit alam niya na ang kanyang konting sakripisyo para sa kalikasan, malaking kapakinabangan. Lubha pong napakahirap sa sitwasyon po. Kanina nga po, kamukha nung pinag-uusapan kanina, na taya ang buhay. Tapos kadalasan nangyayari nga puro sakripisyo. Sa side ng bantay dagat ng Malolos, kung mga ang bantay dagat ng Malolos ay dahan-dahan naunawaan yung mga nilalaman ng RA 8550 kung paano isusulong ang mga batas. Binabayaran ng mga kagaya ni Mang Jaime ng 400 piso sa bawat nahuhuling grupong sangkot sa illegal fishing at nasasampahan ng kaso. Pero maliban dito, wala na daw silang karagdagang benepisyo. Kaya naman hiling niya at ng mga kapwa niya bantay dagat na sana'y maipagkaloob ng pamahalaan ang inaasam nilang karagdagang insentibo at tulong sa paggampan ng kanilang tungkulin. Kailangan pa namin yung full support, lalo na sa mga legal. Kasi yun ang unang problema namin sa legal eh. Doon sa incentive po, yun po ang hinihiling namin na sana po magawa ng paraan. Hindi lang po sa bayan ng Malolos, kundi sa kabuuan ng lahat ng bayan, Baybaying Manila Bay. Karagdagang benepisyo sa mga bantay dagat ang naging paksa sa isinagawang dialogo sa pagitan ng mga mangingisda, namamalaisdaan at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR nitong Miyerkules. Ayon kay BIFAR Director Attorney Asis Perez, naniniwala silang mahalaga ang papel ng mga bantay dagat sa buong bansa. Ayon kay Perez, hindi kasama sa budget ang kagawaran ng karagdagang benepisyo para sa mga bantay dagat, pero may inihahanda daw silang programa para sa kanila. So mahalaga sa ating pamahalaan ngayon na kung hindi man natin ganap na masuklian ang kanilang kabayanihan at ang kanilang serbisyo, ay makahanap naman ng pamahalaan ng paraan upang maibsan ang kanilang mga problema rin. Kagaya halimbawa ng kabuhayan, kaya nga kailangan i-tie up natin yung pagtulong nila sa bayan sa mga kabuhayan naman na po pwede rin nating ipagkaloob. Inaayos din daw nila ang mga kagamitan ng mga bantay dagat. Nagdagdag na rin umano ng law enforcers ang kagawaran upang maging katuwang ng mga bantay dagat. Kaya sa halip na maging frontliner, magiging taga-suporta na lamang ang mga bantay dagat para sa kanilang kaligtasan. Kasi pag nagkakaso po kayo, di ba? Nangyari mo sa Cavite yan. May kaso sila. Silang problema. Di ba? So, ang artiso, kung regular empleyado, pwede bigyan ng suporta ng gobyerno. Ako si Aislinn David, alerto alisto sa pagbabalita.